verses 32. Sabi rito, dinala rin naman na kasama niya ang dalawang tampalasan o yung magnanakaw upang patayin o upang parusahan, no? At nang dumating sa dakong tinatawag na bungo, ay kanilang ipinako roon siya sa krus. At ang mga tampalasanan o ang tampalasan, isa sa kanan at isa sa kaliwa. So, nasa gitna ang Panginoon, nasa kanan at kaliwa, yung dalawang magnanakaw. 34, at sinabi ni Jesus, around 9 a.m. ng umaga, ang sabi niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At sa pagbabahabahagi nila ng kanyang mga suot ay kanilang pinagsapalaran o pinagbunutan nila. Yung mga sundalo, pinagbunutan daw nila yung damit kung kanina mapupunta. 35, at nakatayong nanonood ang bayan at tinutuya naman siya ng mga pinuno. Yung mga tao nandun o yung bayan, tapos yung mga pinuno, yung religious leaders nandoon, sabi nila, nagliligtas siya ng iba, iligtas niya ang kanyang sarili kung ito ang Kristo ng Diyos, ang hinirang niya. Inaasar nila ang Panginoon, kinukutya nila. 36, at nililibak rin naman siya ng mga kawal na nagsisilapit sa kanya na dinudulutan siya ng suka. Yung dinalan siya ng ano. Kasi may instance na gano'n, no? Hindi natin aaralin yung sequence. Actually, maganda kapag alam niyo yung details nito. Kasi twice talaga siyang pinainom. Yung isa, hindi niya ininom. Yung isa, ininom niya. Okay? Ganun yung nangyari. Pero dito, trinay daw siyang painumin. 37, at sinabi, kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili, yung mga sundalo. Tapos, meron pa silang mockery in the form of writing. Sinulat nila yung panunutya nila. Sabi doon, at meron naman sa itaas niya na isang pamagat. Ito'y ang hari ng mga Hudyo. Hindi ito parang statement na naniniwala kasi sila. Hindi. Ito yung sinasabi nila na claim niya. Parang inaasar lang nila. Form of mockery yung 38. Pero actually, totoo yan. Di lang nila naiintindihan. 39, at siya inalipusta ng isa sa mga tampalasang nabibitin na sinasabi, hindi baga ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at kami. Ang title ng aking message ay First Saying. Okay, the first saying. Or, Father, forgive them for they know not what they do. Let's bow our heads and pray. Lord, thank you po sa gabing ito. We pray na i-guide niyo po yung bawat isa. May we remember ang inyong death dun sa cross. At kayo po mag-glorify tonight. May you forgive our sins as well kung meron man. And cleanse our hearts. And we pray na samahan niyo po kami. Teach us and feed our souls sa gabi pong ito. And may we see you and vividly sa aming mga isip kung ano yung mga dinanas niyo para sa aming mga makasalanan na inyong mga pinili at hinirang Panginoon. Salamat po sa pagliligtas sa bawat sa amin na inyong mga anak sa gabi pong ito. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus Kristo. Amen. Ito po yung ating first saying, no? Tapos kung isipin natin, ito ay part ng ating series ng 7 last sayings. All throughout the month ng April, ipipreach ko na lang siya ng isa-isa. Midweek and I think hiwalay yung Sunday. Okay? Sa online ko kasi binigyan ko sila ng task eh. Pero parang ang akin doon ay 3. Parang ganun. 4. Okay? Pero yung 3 na ipamigay ko. Pero this week, sineselebrate yung Holy Week or ang tawag minsan ay Great Week na kung saan ay inaalala natin yung bawat araw ng huling linggo ng Panginoong Hesus. Okay? Kung alam niyo minsan may mga nagsasabi na writings, yung or mga scholars, yung palaspas daw Sunday. Okay? Pero may mga nagsasabi din na Monday. Usually ganun Monday or Sunday daw yung palaspas. And then yung Wednesday, ito yung time na binitray na talaga ni Judas ang Panginoon. And then naghahanap na siya ng pagkakataon. And then Thursday siya nakahanap ng pagkakataon, yung Last Supper. Tapos yung kinagabihan, tinuro niya na kung nasaan ang Panginoon. And then by Friday ng umaga, madaling araw, nung nadakip ang Panginoon ng Webes ng gabi, hindi na siya natulog. Tinorture na siya nun. Okay? Pinarusahan siya ng mga Roman soldiers. And then ng mga Jewish leaders, pinagkaisahan na siya. Niluto na nila yung trial niya, and then eventually by morning dinala siya kay Pilato, na-execute siya. Okay? Sinabihan siya ng mga religious leaders na i-crucify siya. Walang nagawa si Pilato, so ang ginawa nila ay they crucified the Lord Jesus Christ.
And then, by morning, around 6 o'clock siguro, naglalagay na lang tayo ng time. Okay? Hindi ko alam exactly. Pero most likely ganon. Tapos naglakad ang Panginoon, mga around 8:30, siguro 8, nandun na siya sa Calvary. Siyempre, matagal i-set up eh. O sige, baba nyo na yung kahoy. Tapos ipahihigain yung mga kriminal. Tapos pinako ang Panginoon. 6 inches yung pako. Ganun kalaki yun. Okay? So, nang naipako ang Panginoong Kristo by 9 a.m. and then, ang una niyang sinabi doon ay, Father, forgive them for they know not what they do. Yun yung binasa natin kanina. Yan yung pinaka-first saying ng Panginoong Kristo. Pero alam nyo ngayon, sineselebrate ngayon yan eh. Yung Holy Week na yan. Globally, alam nyo. Sa pagtitingin ko po ng mga nag-celebrate na nation, syempre, dahil galing tayo sa na-adapt natin yung Catholic practice kasi yung pinakauna natin, yung mga ninuno natin ay lalo na ang Pilipinas ay naging sa ilalim ng Spaniards, di ba? So, yung Spain ngayon, ganun sila mag-celebrate katulad ng mga nakikita natin ngayon. Kung aware kayo dito sa sentro, may mga nagparada na, di ba? Parada ng mga rebulto, mga ganyan. Okay? May mga yung naglalatay ng sarili nila, yung mga deboto, sinasaktan nila yung sarili nila. Actually, ganyan din sa Pilipinas. Okay? Kasi nakuha natin yung sa Spain. Kung ano yung ginagawa natin dito, ganyan ang ginagawa sa Spain, ginagaya natin dito. Na-adapt natin talaga yon. Kasama doon yung pabasa. Meron pa yung mga dramatic na salubong kung tawagin nila eh. May mga ganyan. Okay? Sineselebrate sa bawat lugar sa Pilipinas yung Holy Week. Particularly doon sa Pampanga. Kung aware kayo doon sa Barangay San Pedro Cutod, San Fernando, yan yung tinatawag nila na Where the Mireldo. Okay? Yun yung Holy Week. Na kung saan may sikat dyan na yung mga tao na nagpipinitensya, literal na nagpapapako. Okay? Sa ibang lugar kasi, nagpipinitensya pero hindi sila nagpapapako. Di ba? Sa Pampanga lang talaga yun. Okay? At merong lalaki dyan na ang pangalan niya ay Ruben Inahe. Alam niyo kung ilang taon na siya nagpapapako? Yearly? Almost 35 years. Ganun siya kadiboto. For 35 years, pinapapako niya yung sarili niya, nilalatayin niya yung sarili niya. Di ba? Kahit sa YouTube, makakakita kayo ngayon sa FB eh. Di ba? Nagpasan-pasan na krus, yung mga tao, sumasakay dun sa krus eh, para naglalaro lang eh. Diba? Tapos, habang hila-hila niya yung hawak, dala-dala niya yung cross, may mga tao, hinihila nila, pinipigilan siyang buhatin. Eh, di ang bigat lalo nun. Tapos, dumating doon sa isang area, di niya na nakayanan, humiga na yung nagpipinitensya. Siguro, sobrang pagod niya. Diba? Yung mga ginagawa nun na nakikita natin na parang ang hirap, no? Actually, lang yan eh. Glimpse lang yan. Katiting lang yan nung talagang actual na experience ng Panginoong Kristo. Pag nakikita kasi natin sila, parang parang hindi ko alam kung over-exaggeration nila, nagmukha silang comedy. Pero hindi mo na dapat ulitin yun eh. Hindi rin kinumand ng Panginoon na ulitin natin yan. Do tayo, Ben Pastor, di ba, di tayo Catholic, we're Christians. Are we allowed na mag-celebrate ng Holy Week? Yung Holy Week kasi simply pag-alala eh. Okay? Kung may mag-aalala ng kamatayan ng Panginoong Kristo, hindi ba dapat tayo lalo, Christians, ang umalala? In a biblical way, in a God-honoring way, in a Christ-centered way. May mga nag-celebrate, nakapokus na doon sa activities, di ba? May mga nag-celebrate ito, hindi naman God-honoring. Bakit? Inuulit nila eh. Are they commanded na ulitin nila yung sacrifice ng Panginoon? Bawal, hindi pwede. Sa anong extent mo mauulit? Hindi kaya lalo mo siyang ginagalit ang Panginoon? Bakit? Ginawa niya na nga isang beses o ulitin mo pa? Tatawanan ka lang niya. Magagalit lalo siya. Kaya nga kung isi-celebrate natin ito, we have to celebrate it in a God-honoring way, Christ-centered and biblically based. Paano natin ba i-celebrate yung bagay na ito, yung sacrifice ng ating Panginoong Kristo? Alam niyo kung paano? Sa pag-aaral ng salita ng Diyos. The more we study yung salita ng Panginoon, sa pamamagitan nito, napapalalim natin yung ating pananampalataya at saka pagmamahal sa Kanya. Pag naiintindihan mo yung sacrifice na ginawa ng Panginoong Jesus para sa iyo, para tubusin ka sa kasalanan mo, para matanggap mo yung kapatawaran ng kasalanan mo, para mabago yung buhay mo, para maialis ka doon sa tiyak na kapahamakan, nakakatiyak ako na mamahalin mo siya at lalong lalalim ang pananampalataya mo sa Kanya. At lalo kang magpapasalamat sa Kanya doon sa mga sacrifices niya. Lalo kang manliliit o maibababa ang iyong puso.
Magandang practice din ito na i-celebrate yung Holy Week talaga in a biblical way para lalo nating mapapurihan ang Panginoon sa ating mga buhay. Di ba? Kaya all throughout this month, i-expect po ninyo na yung mga messages ay galing doon sa 7 last sayings. Kaya maganda, pumunta kayo para matapos nyo yung 7. Okay? And then sa Sunday, resurrection, i-advance ko lang. Pero I think sa mga past kasi na-preach ko yung ascension Then nakakonect yung second coming doon. So, I hope wag niyong i-miss yun. Pero sa gabing ito, tignan natin yung saying ng Panginoong Kristo. Sabi ko kanina, this was around 9 a.m. Kung iisipin ninyo, ito ay mga 9 a.m. na ng umaga nung sinabi ito ng Panginoong Kristo. Nai-imagine nyo ba yung nangyari? May dalawang lalaki sa tabi niya, no? Siya ay nasa gitna. Kung di kayo aware, hindi po ganun kataas yun na talagang titingala kang ganun. Hindi. Ay level lang yon. Siguro most likely around 1 meter lang yung taas niya. Yung paa niya, nakikita mo na, mga ganito lang, 1 meter lang something ganyan. Ito na yung paa niya. Pag tingin nga ganyan, hindi yung talagang ganun ka na, mataas. Hindi. Ganyan lang, nakaganyan ka lang. Ganito lang, parang hindi naman ganun ka, siguro ganito. Hanggang dito na yung paa niya. O mas malaki lang yung cross. Pero hindi siya something na parang talagang gaganon ka na, Parang inik ba yun? Poste ng inik? Hindi. Hindi siya ganun ka, Ganito lang siya, yung taas niya. Pero imagine, nakapako ang Panginoong Kristo doon, yung mukha niya, galing siya sa pagbubugbog, walang tulog, napagod siya, pawis sa pawis siya, yung mukha niya, suolin, namamaga, yung katawan niya, puro sugat, siguro naglalangis na. Tapos pinako ang Panginoon. By 9 a.m., ang sinabi pa niya, Ama, patawarin niyo po sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Imagine, nag-pray pa siya doon. Ito po ay panalangin. Ito ay panalangin na directed sa Ama. Ito ay prayer na kung saan ang content ng prayer niya ay forgiveness para dun sa mga kaaway niya. Galing, Sa sufferings niya, naiisip pa niya ang Ama, nagpe-pray pa siya. Diba? Minsan may mga tao na kapag may problema na, hindi na nagpe-pray. Diba? Nalilimutan nila ang Panginoon. Pero ito, nandun yung direction niya sa Ama, yung isip ng Panginoon ay puno pa rin ng mga bagay tungkol sa Diyos, nanalangin siya para sa kanyang mga kaaway, at nakakatuwa, yung panalangin niya ay sinagot. Okay? So, tatlo yung makikita natin dito. Yung prayer niya, directed to the Father, a prayer to the Father, and then yung second is a prayer of forgiveness or a prayer for his enemies, and thirdly, a prayer answered. Okay, yung panalangin na sinagot. Alam niyo, nakakamanghang makita rito na sa gitna ng hirap ng Panginoong Kristo, yung mga tao nangungutya sa Kanya, imagine yung mga tao, mga religious leaders, mga ordinary people, mga sundalo, yung thief on the cross, yung dalawa, lahat iisang sinasabi, kinukutya ang Panginoon. Pero at this point in time, nakakatuwa ang Panginoong Kristo kasi sa lahat ng pangungutya nila, tapos yung hirap na nararamdaman niya, alam niyo, iniisip niya ang Diyos. Sa Diyos siya tumatakbo. Pag kayo nahihirapan, saan kayo tumatakbo? Sinong iniisip ninyo kapag kayo nahihirapan? Ang Panginoon, nakakatuwa, iniisip niya ang Ama. Alam niya, iniisip niya yung pag-ibig ng Ama sa Kanya, yung biyaya ng Panginoon sa Kanya. Iniisip niya, kailangan niya ang lakas ng Ama, inaasahan niya yung kabutihan ng Ama. Wala siyang ibang mapuntahan. Sa Diyos siya dinala ng pagkakataong ito. Minsan, pag tayo nasa hirap, minsan ang gusto talaga ng Panginoon tutunan natin, sa akin ka pumunta. Dumating yung point na ako na lang ang makita mo doon sa end na yon. Wala siyang ibang matawagan kundi ang Ama. Alam niya na kahit ano ang mangyari, sa Diyos siya dapat lumapit. Bakit? Ang Diyos ay palaging kasama niya. Ang Diyos ay palaging tumitingin sa Kanya. Ang Diyos ay kumakalinga sa Kanya. Ang Diyos ay nakikinig sa Kanya. Alam niyo, ang Diyos ay, He's just a prayer away. Tapos hindi ka magpe-pray. Lahat ng nangyayari sa atin, mahalaga na ipag-pray natin, ipanalangin natin. Christians, ang inyong Ama ay He's just a prayer away. Do you need something? Are you going through something? Pray. Alam niyo, nung nag-pray ang Panginoong Kristo doon, alam niya, ang Diyos yung kailangan niya, sinabi niya na ito Nakalagay dun sa John 8:29, sabi niya, He that sent me is with me. Yan. Alam daw niya,
Kasama niya yung nagsugo sa kanya. The Father hath not left me alone, for I do always those things that please Him. Kaya nung nakapako siya doon sa cross, alam niya, kasama ko ang Ama. Hindi niya ako iiwanan kahit sa ganitong hirap. Bago pa lang siya maipako, alam niya, kasama niya ang Panginoon. Nung siya'y nakapako na doon sa cross, alam niya, kasama niya lalo ang Panginoon. Minsan ganun tayo, di ba? Yung buhay natin, hindi naman laging pahirap o mahirap. May mga pagkakataon, masaya naman yung buhay natin eh. Kasama natin ang Panginoon sa ganung pagkakataon. Paano pag nahirapan tayo, Pastor? May mga pagsubok na. And guess what? Kasama mo pa rin siya. Pinaniniwalaan doon ng Panginoong Kristo, He believed doon. Mga kapatid, yung pananampalataya na meron tayo, pananampalataya ng Panginoong Kristo, binigyan ka lang. Kaya siya naniniwala na nandun yung pag-asa niya sa Ama, nakasama niya ang Ama, same way with you. Maniniwala ka rin, nakasama mo ang Ama. Dapat, andun yung hope na yon. Sa ibang instance, sabi niya sa John 16:32, Behold, the hour cometh, yea, is now come, that ye shall be scattered. Nag-prophecy siya about sa mga disciples. Darating ang araw, kapag naipako na siya sa krus, o doon sa palang sa gabi. Alam niyo ba nung gabi, iniwan siya ng mga disciples? Sabi nila, tatapang nila nung gabi, Lord, kahit ano mangyari, sasamahan ka namin. Sabi nilang ganun. Dumating yung mga soldiers, ayun, nagkulasan, nawala. Ang isa lang ang bumalik, si John the Beloved, nung kinaumagahan na. Siya na lang yung naiwan doon, na nakatingin doon sa krus kasama ng mga babae. E nasan yung 10? Wala. Natakot. Pero sabi ng Panginoon doon sa John 16:32, Every man to his own, and shall leave me alone. Sabi niya, ito yung nasa isip ng Panginoon at puso niya. And yet, I am not alone. I will never be alone because the Father is with me. Kaya nakapakang siya doon sa krus, yun ang kanyang iniisip. Kung isipin natin, kung nanghihina yung kanyang puso at this point in time, sa sobrang hirap ng sakit ng nararanasan ng kanyang katawan, alam nyo, hindi siya nagtitiwala sa kanyang sarili. Alam nyo, ginawa niya? He looks up. Tumingin siya sa taas. Pag nahihirapan na tayo, tumingin tayo sa itaas. Tumingin tayo sa ating Ama. Di ba sabi ng Psalm 121 verse 1 hanggang 3, sabi ng psalmist, I will lift up mine eyes unto the hills, from whence cometh my help. Sabi ng psalmist, itataas daw niya yung kanyang mga mata doon saan? Doon sa mga hills, mga burol. Bakit? Anong idea? Anong figurative? Ano nun idea? Ang idea, yung mga matataas na lugar. Itataas ko yung aking mata pataas. Bakit? Doon manggagaling ang aking tulong. Saan manggagaling ang iyong tulong? Sa taas. Bakit? Nasa itaas ang ating Ama. Pag tayo nagpe-pray, Ama kong nasaan? Nasa langit. That's why when we hope, yung hope natin na saan manggagaling yung tulong is galing sa langit. And then sabi pa nung psalmist, sa Psalm 121 verse 2, My help cometh from the Lord, which made heaven and earth. Makapangyarihan siya. Hindi ka ba niya kayang tulungan? Hindi ba niya kayang tulungan ng Panginoong Kristo? Na-endure lahat ito ng Panginoon. Natapos niya yung kanyang tungkulin. Kaya nga sinabi niya, it is finished. Naturpos kon. Alam nyo, ito nakakatawa din nung time na nag-pray ang Panginoon eh. Imagine mo nakapango siya, wala siyang mapuntahan, wala siyang mahingan ng tulong, andun ng Ama, a very present help in time of trouble. Diba? Sabi ng Psalm 46 verse 1, God is our refuge and strength. Ang Diyos daw yung ating kanlungan. Alam mo yung kanlungan? Yung lugar kung saan ikaw ay safe. Pag magulo na yung nangyayari sa buhay mo, alam mo sa maganda, maghanap ka ng lugar na safe. Saan ka pupunta? God is our refuge. And then sinabi doon, and strength. Minsan, yung mga pinagdaraanan natin, lalo na ang Panginoong Kristo, may kita mo ang Panginoon eh. Diyos siya, di ba? Oo. Pero may kita natin, na habang siya ay nakapako dun sa cross, andun pa rin yung, siya ay 100% divine, 100% human. Andun pa rin na pinapakita niya sa atin na even siya, natuto siyang magtiwala sa Diyos. Ini-exemplify niya. Paano pag nahirapan na tayo? Seek strength. Maghanap ka rin ng lakas. Saan? Sa sarili mo? No! God is our refuge and strength, a very present help in time or help in trouble. Sabi dito,
Siya yung ating tulong doon sa sandali na kailangan natin ng tulong. Sa anong pagkakataon? Ano ba yung mga problema natin? Inward ba yan or outward? Something sa loob mo or something sa labas? About ba yan sa kaluluwa mo? About ba yan sa katawan? Sa lahat ng aspeto, tutulungan ka ng Panginoon. Di ba? Alam nyo, yung prayer dito ng Panginoong Sokristo, sabi niya, Father, sa pananalangin ng Panginoong Sokristo, bagaman yung prayer niya ay prayer ng forgiveness para dun sa mga kaaway niya, pero yung moment na siya nandun nagpe-pray sa Panginoon, this is an expression of trust. This is an expression of faith. Kaya pag tayo may pinagdaraanan, mahalaga na makita niyo yung sarili niyo na kayo ay nagpe-pray. Bakit? Then you will see that you are trusting God or not. Eh paano pag di tayo nagpe-pray? Eh di, sabihin mo. That's why we need this verse. Itong tagpo ng Panginoong Sokristo, yung first saying niya, kailangan natin ito. Diba? Sabi rin ng Psalmist sa Psalm 91 verse 1 to 4, He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Yung nananahan daw sa Diyos. He that dwelleth in the secret place of the Most High. Kung alam mo daw yung lugar ng refuge, dun sa Diyos na yon, ano daw gagawin niya? Para daw siya nagtatago o nananatili under the shadow of the Almighty. I will say to the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him will I trust. Surely He shall deliver thee from the snare of the fowler and from the noisome pestilence. He shall cover thee with His feathers, and under His wing shall thou trust. His truth shall be thy shield and buckler. Alam niyo yung He shall cover thee with feathers, and under His wings shall thou trust. Nakakita na kayo ng inahin na manok? Yung inahing manok, pag may danger, yung mga anak niya sa nagkatago, di ba dun sa ilalim ng pakpak ng nanay? Yun ang ginagawa ng Panginoong Sokristo dito. When there is danger, dun siya lumapit sa Ama. And so with you and I, when there is danger, pag meron tayong hinaharap, alam nyo dapat gawin, tumakbo tayo sa Diyos, dun tayo magtago sa ilalim ng kanyang mga pakpak. This is a metaphorical sense, figurative, pero napakaganda ng imagery. Di ba? Para pala tayong pastor, para pala tayong sisiw. Oo, para tayong sisiw na maliliit. Hindi natin kayang yung sarili natin, hindi natin kayang i-defend yung ating mga sarili. And so, kailangan yung inahin natin yung mag-defend sa atin. Di ba ganun ka-frail yung mga sisiw? Hindi nila may ipagtanggol yung sarili nila. Tatakbo sila, pero mahina pa sila sa takbuhan talaga na hindi sila makalipad. Kaya nangyayari, mga predator, nahuhuli sila. Di ba? Nakakain sila, di ba? Alam ni Ate Odi. Kinain yung sisiw niya. Di ba? Nung pusa. Same way with us, mga kapatid. Di ba? Alam nyo, nakakatuwa ang Panginoon nung nakapako siya doon sa krus, nakapako siya doon, yung mind niya is filled with God. Kaya nga nandun siya, sabi niya, Ama, imagine, ewan ko lang kung tayo, no? Pag kayo nandun nakapako, anong unang lalabas sa bibig niyo kaya? Di ba? Na kayo! Di ba? Di ko alam kung, ano ba sa Ilocano masasama? Ha? Nagdadakis kayong mga tao, di ba? Pwedeng ganun eh. Siga, karuba. Kakaibitis to, awan. Di ba? Ganun eh. Baka yun yung time, susumbatan mo rin eh. Pero siya, wala kang maririnig na gano'n. Wala siyang nagre-reklamo na baka, ako, sakit-sakit nito. Baka ikaw, puro gano'n eh. Aray ko! Puro na lang nag-iinda yung sinasabi mo. Ang Panginoon, di ko alam, umiinda ba siya na, siguro gano'n lang, pero silently, inenduro niya. Di ko alam, yung pag, aray ko! Di kaya minsan, form ba siya ng reklamo? Di ba? Pero ang Panginoon, if we try to imagine, paano yung pastor? Talaga kaya hindi siya nagsasalita noon? Nung siya nilitis, usually hindi daw siya nagsasalita.
Hindi siya sumasagot. Very minimal yung sagot niya kay Pilate. Hanggang sa wala na umano si Pilate, walang mapiga. O sige, sabi nila hindi ipako na. Pero just imagine nung tinutorture siya na, aray ko, walang ganun eh. Imagine, lalatayan ka, ilang stripes yung sa likod mo. Tapos yung ilalatay sa likod mo, yung may mga metals, tsaka ngipin, mga bones. Pag tumama doon sa likod niya, tinanggal yung damit niya eh. Oh. Paglatay doon, sumasama yung balat. Tsaka yung flesh, parang giniling na eh. Imagine niyo yung giniling na baboy. Parang ganun siguro yung likod niya. Nare-rip yung flesh eh. Imagine, hindi ko alam, paano kaya yan, Pastor? Siguro, na lang. Hanggang ilan kaya yung kaya mo? Baka una pa lang, aray ko! Ako sabi ko, aganayad kayo mo. Di nga, pinaparusahan nga eh. Yung mga sundalang yan, mga expert sa war. Di ko alam, baka veterans na eh. Ilang beses nang naka-join ng digmaan eh. Ang war noon, di ba, espada. Imagine, langahampas yun na ganito. Mahina lang. Hindi, malalakas yun. Di naman sila naniniwala din kay Lord Jesus. Wala akong pakialam. Basta ang sabi nila, parusahan daw kita, para sa akin, kriminal ka, kaya tatratuhin kita ng kriminal. Bahala ako mag-collapse ka dyan. Bahala ako mamatay ka dyan. Basta, hahampasin kita ng malakas. Imagine yung sakit, di ba? Kaya, sa lahat ng yun, nakakatuwa ang Panginoong Sokristo, iniisip pa rin niya ang Diyos Ama, at siya'y humingi ng tulong sa Ama, doon siya lumapit sa Ama, humingi siya ng lakas sa Ama, di ba? Yung near calling niya sa Ama, Ama, pag inisip nga natin, hindi nga siya humingi directly ng strength di ba? Ama, bigyan niyo po ako ng strength. Hindi nga ganun eh. Pero malinaw doon sa prayer niya, iniisip niya ang Ama. Nakakatawa lang sa Diyos Ama eh. Alam niyo ba, bago pa tayo mag-pray, di ba sabi, alam niya na kung anong kailangan natin. Kailangan ba ng Panginoon ng grace, ng strength, para ma-endure lahat yon? Kailangan ba niya ng hope? Kailangan niya ba ng joy? Yes! Binigay ba lahat ng Ama yon? Yes! Pero something na very beautiful dito is yung prayer ng Panginoon na kahit doon sa gitna ng kanyang paghihirap, pinag-pray pa rin niya rito yung mga tao. Yung prayer niya dito na, Father, forgive them for they know not what they do. Ito ay fulfillment. Hindi lang siya basta prayer na, ay wow, nakakatuwa naman siya. Kahit gano'n, yung mga tao, iniisip pa rin niya, concerned pa rin siya doon sa mga tao, gusto pa rin niya yung mga tao ay maligtas. Hindi lang siya basta gano'n. He's fulfilling a prophecy. Yung hula sa Isaiah 53 verse 12, sabi doon, because he had poured out his soul unto death. Okay, tamo, mamamatay daw siya. And he was numbered with the transgressors. Di ba, ibinilang siya sa mga kriminal? Nung nakapako ang Panginoong Sokristo, tingin ng mga tao sa kanya, kriminal. Itinuturing siyang kriminal at that time. And then sabi rito, sa Isaiah 53 verse 12, and he was numbered with transgressors and he bare the sin of the many. Hindi all. Sabi rito, and he bare the sin of many. Sabi nung marami, naniniwala sila na maliligtas daw lahat. Hindi naman niya binere yung sins ng lahat. Many lang. Paano many? The elect. Walang doctrine sa scripture na lahat ng tao masasave. Wala. Dito may kita natin, specifically na ang Panginoong Kristo ay namatay for the many. Ano yung ginawa niya rito? Sabi ito, he bare the sin. Ang idea nito, hindi yung parang, ay, pinasa yung kasalanan natin sa kanya. Hindi. Yung penalty, which is death. Siya yung namatay para sa atin. Siya yung namatay para sa iyo. And made, ito na yung point. And made, ito yung na-fulfill, and made intercession for the transgressors. Alam niyo, intercession, yung namagitan, nag-i-intercede. Ang idea, hindi lang ito basta nag-pray. Sabi sa commentary, but rather perhaps the whole work of intercession in which the Redeemer, ang idea nito para siyang high priest. Yung nakikipag-usap sa Diyos Ama on behalf ng sinners. Alam niyo ba sa Old Testament, ang pwede lang makipag-usap sa Diyos ay yung high priest. Tapos, yung high priest ang kakausap doon sa tao. Yung tao kakausap ng high priest. Tapos, yung message nila sa Diyos, sasabihin ng high priest doon sa Diyos. Ganon yung dealing noon ng Panginoon. Dito sa cross, the Lord Jesus
Christ was acting like a high priest. Siya yung pinaka-high priest na talaga na kailangan natin, na tanging tagapamagitan ng tao doon sa Diyos. Sabi nga dito nung nakapako doon siya doon, in which the Redeemer as high priest present the merit of his atoning blood before the throne of grace and pleads for his people. Sa Old Testament, yung mga high priest, sila yung nagkakatay ng hayop, tapos sila yung nag-sprinkle ng blood doon sa Ark of the Covenant. Pinapahid nila yon. Itong time na ito, si Lord Jesus, siya yung nag-act as high priest. Siya rin yung sacrifice, sariling blood niya, yung bit-bit niya doon sa heaven. Para po ipunas doon sa Ark of the Covenant na tunay doon. Lahat na nakikita natin sa Old Testament, mga types, yung Ark of the Covenant, merong original na Ark of the Covenant talaga. Nasa heaven yun. Dumating siya doon. Most likely, doon niya pinahid Sabi nga, this is the closing part of His work in behalf of His people. Ito din closing. Bakit? Mamamatay na siya Yung work of redemption, yung work ng salvation, tinapos niya na doon sa cross, doon sa pagkapako niya. And the sense here is that He would be thus blessed with abundant and wide extended triumph because He made intercession. Alam niyo sa Bible, the Lord Jesus Christ is known as our only mediator. Hebrews 7:25. Sabi doon, seeing He ever liveth to make intercession for them. Tungkulin ng Panginoon yung mag-intercede para sa atin. Siya yung namamagitan sa atin. Yung mga mananampalataya ngayon, hindi kayo directly na lumalapit sa Diyos. Hindi kayo directly na tinatanggap ng Panginoon. You are coming through His Son. Kung tinanggap kayo ng Ama, it's through His Son. Hindi kayo direct. Okay? Dumadaan tayo sa pintuan. Sino ang pintuan? Ang Panginoong Kristo, who is also our high priest, who is also our lamb sacrifice. Sabi din sa Timothy 2:5, for there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus. So, there is only one mediator. Kung tayo ay mananalangin, sabing ganon, sa Kanya lang tayo makakadaan. We are to pray that God, sabi nga dito He has shown us how we ought to act towards our enemies. Pero dito nakakatuwa, dun sa prayer ng Panginoong Kristo, pinapakita ng Panginoon sa atin, paano ba tayo mag-react or magre-react toward our enemies? Di ba? Yung mga nagpako sa Kanya dito, di ba? Ang prayer dito, ang reaction ng Panginoon is pinag-pray niya yung mga kaaway niya na patawarin sila ng Ama. Na perhaps, bigyan sila ng repentance, bigyan sila ng faith, mabago yung buhay nila. Yun ang prayer talaga ng Panginoon. Lord, Father, forgive them, for they know not what they do. Ang pinag-pray niya is forgiveness. Ano ba ang forgiveness? Forgiveness sa Bible is release. Andun yung idea ng release. Or to send from release. Or remission. Pardon. Yun ang idea nito. Pero teka lang, paano release? Ibig sabihin, yung pananagutan mo dun sa kasalanan, i-release ka. Ama, patawarin niyo po sila. Hindi nila nalalaman yung kanilang ginagawa. Father, release them. Saan? Doon sa penalty ng sin. I-release niyo po sila doon sa kapahamakan na nag-iintay sa kanila. Paano? By the blood of the Lord Jesus Christ na nagsilbi nating redemption. Nakalagay yun sa Ephesians 1:7. Na by His precious blood, there's remission, there's forgiveness of sins. Pero dito nakakatawa yung forgiveness, na nandun yung idea na nire-release natin. Sabi, nandun yung idea na yung releasing doon sa penalty o doon sa kapahamakan na nag-iintay doon sa tao. Di ba? Kumbaga, yung forgiveness na ito is out of God's grace na gawin niya ito toward doon sa mga tao. Sabi dito, may nabasa ako forgiveness is an act of the will. Pinili mo daw magpatawad. Ang Diyos, pinili daw niya magpatawad. Pwede ka ba niyang hindi patawarin? Pwede naman. Di ba? Pwede ba yun? Hindi. Pwede bang hindi ka niya patawarin? Yes! Nakalagay sa Bible, yung forgiveness, yung mercy ng Panginoon, I will have mercy in whom I will have mercy. Paano kung ayaw niya? Di mo mapahamak ka, tsaka ako, pero righteous ba siya? Righteous pa din. Hindi mo siya pwedeng pilitin.
That's why kapag naiintindihan mo yung forgiveness ng Panginoon, makita mo that this is God's grace sa kaluluwa ko. Magsaya ka talaga. Rejoice when you experience this forgiveness of sins. You have the reason para maging masaya. Sabi dito, forgiveness is not granted because of a person deserves to be forgiven. Hindi dahil deserving ka. No one deserves to be forgiven. Forgiveness is a deliberate act of love, mercy, and grace. Forgiveness is a decision to not hold something against another person despite what he or she has done to you. Yun pala yung forgiveness. Na kahit nagawan ka ng masama, hindi mo iniisip na yung ginawa niya is against sa'yo. Hindi ko na hinuhold yun na kung ano man yung nagawa mo sa akin, hindi ko na hinahawakan, nire-release ko na yon sa Diyos. Hindi ko na iniisip na ginawa mo sa akin yon. Pinabayaan ko na yon. Nirelease ko na. Pinagkatiwala ko na sa Diyos. Yung forgiveness na ito, part ito ng kaligtasan natin. Nakikita natin, alam natin, yes, namatay ang Panginoon doon sa cross, yung blood niya, doon yung bloodshed, and then, as we believe doon, nanampalataya tayo doon sa sacrifice niya, yung ebanghelyo na yun, yung good news, na namatay siya para sa atin, dahil doon sa ginawa niya, and then nakakonect yung believing din natin, kasama nun, finorgive na rin tayo ng Diyos. Part ito ng salvation. Nandun yung repentance, nandun yung faith, nandun yung act ng pagpapatawad ng Panginoon sa atin. Sabi nga dun sa nabasa ko when Jesus forgives us our sins, trespasses, iniquities, transgressions, lahat na daw ay kumbaga parang sa business paid in full. Okay na. Kung sa judicial idea, kumbaga sa korte, justice has been served. Nagawa na yung dapat yung kasalanan mo, papatawarin ka na kasi bayad ka na May nagbayad. Yung kasalanan mo, may nagbayad na ba? Nakikita mo ba kung sino yung nagbayad ng kasalanan mo? Sabi kasi dito sa nabasa ko forgiveness of sin is comparable to financial debt being erased. Di ba? Yun ang sinabi ko kanina. Paid in full or tetelestai. Alam niyo yung yung vlogger na si Tetelestai. Yun ang ibig sabihin ng tetelestai. It is finished. Greek word yun. Okay, yung tetelestai. Ang ibig sabihin ay it is finished. So, pag tayo pinatawad ng Panginoon, ang ibig niyang sabihin, paid in full. Rodel, bayad ka na. Bakit? Someone has died. Someone shed his blood para sa kasalanan mo. Paano yung pagpapatawad ng Panginoon? Para makita natin kung gaano kaganda yung forgiveness na to. Sabi sa Psalm 103 verse 12, as far as the east is from the west, so far hath He removed our transgression from us. Gaano ba raw kalayo yung east sa west? Hindi yung bangko, Gaano ba kalayo yung east doon sa west? These are directions, di ba? Magkalayo yun, both opposite yun Pero kung gaano man daw kalayo yun, gaano man daw kalawak abutin yun, gano'n na daw yung pagpapatawad ng Panginoon sa atin. Gano'n daw niya inalis. Hindi niya na i-brought up yun. Pag tayo minsan nagkasala o nagawan tayo ng masama, sa galit natin, minsan inaalala pa natin, di ba? Dati nga, ganito, ganyan no? Pero ang Diyos, nung pinatawad tayo mga kapatid, hindi niya na binobrought up. Pinatawad na kita, Rodel, Pero alam mo, naalala ko, ginawa mo yung ganito nung 16 years old ka. Hindi niya gagawin yan. May we learn that as well, mga kapatid. Yung mga nagawa natin, siguro, sa isa't isa. Dapat di mo na brought up yun. Release. Forgive it. Natanggap mo na ba yung forgiveness na galing sa Diyos? Yung pinagpipray na ito ng Panginoong Kristo. Dami niya nga kaaway dito Very, very napakaganda kasi bakit? Pinagpipray niya yung mga kaaway niya na patawarin sila ng Diyos, na i-release sila doon sa masasama nilang ginawa. Patawarin sila doon sa mga kasalanan nila. Through His blood. Sino ba yung mga kaaway niya? Yung mga tao, yung mga religious leaders, yung mga sundalo,
Yung mga sundalo, pinako siya kasi sumusunod lang naman sila sa order. Yung mga religious leaders, di naman naniniwala sa kanya na siya yung Messiah. Yung mga tao, kinukutya rin siya doon sa Matthew 27:39 hanggang 40. Tapos yung mga thief, yung thief on the cross, actually dalawa sila. Nakalagay sa Matthew, the thieves also which were crucified with him cast the same in his teeth. Sa Matthew 27:44, dalawa silang naglalait, nangungutya. Sa Luke, Pastor, parang isa na lang. Yes, after niya mag-pray ng Father, forgive them, for they know not what they do, yung isa ay na-save. Kaya all throughout, hanggang matapos yung 3 o'clock, hanggang mamatay siya, mamamatay na lang din ang Panginoong Kristo, pati yung thief on the cross, na-save pa. Na-save through that prayer ng Panginoon. Through dun sa word na sinabi ng Panginoon. Pero nakakatawa dito, yung prayer ng Panginoon Kristo na i-release sila, Father, forgive them, for they know not what they do. Alam niyo sin nila? Ignorance. Anong ignorance? Hindi nila alam. Hindi nila kilala ang Panginoon. Ito ang tindi. Alam niyo kung bakit? Parang, isipin natin, minsan, sa law, di ba, sinasabi, ignorance is not an excuse. Bakit hindi pwedeng i-excuse? Kasi hindi talaga pwede. Paano hindi nga pwede na pwedeng i-excuse? Dito, pag tinignan natin sa time ng Panginoong Kristo, dun sa prayer niya, yung pagiging hindi mo alam, napakatindi ng implication. Imagine, dahil hindi niya alam, nakapatay sila ng Diyos. Napatay nila ang Panginoong Kristo. Napatay nila yung katawan niya. Hindi yung deity niya, kasi forever God siya eh. Pero nonetheless, dahil hindi nila kilala na siya ang Diyos, na nagkatawang tao, niisip nila impostor ang Panginoon, dahil hindi nila kilala, dahil ignorant sila doon sa tunay niyang pagka-Diyos, pinatay nila. Imagine, nandun yung unbelief, nandun yung rejection. Bakit ganun? Lahat yan, bunga lang. Ng anong kasalanan? Ignorance. Isipin niyo to yung mga tao, paano yun? Yung mga tao nagbibisyo. Pwede bang sabihin, nasa ilalim pa rin yan ng ignorance? Yes! Paano yung mga pumapatay? Yes! Baka dahil hindi nila kilala ang Diyos. Babalik ka pa rin doon. Napakatindi pala ng ignorance. Maglilid yan saan? Sa unbelief. Paano mo paniniwalaan yung Diyos na hindi mo kilala? Kasi nga, ignorant ka. Sabi nga ng 1 Corinthians 2:8, which none of the princes of this world knew. Kita nyo? Yung mga nagpako, hindi daw nila alam that they would not have crucified the Lord of glory. Hindi nila na-perceive yung kung sino ang Panginoon, yung plano ng kaligtasan. Wala silang alam dyan. Hindi sila na-convince. Nung time ni Peter, yun din ang sinabi niya sa mga tao, that it was through ignorance that the Jews had put him to death sa Acts 3:17. Pero dito nakakatawa, yung sacrifice ng Panginoon doon sa cross, ito ay pagtuturo din sa atin na ini-exemplify niya kung ano yung tinuro niya. Teka lang, sabi niya, Father, forgive them, for they know not what they do. Di ba tinuro niya yan? Sabi niya, sa Matthew 5:43, ye have heard that it had been said, thou shalt love thy neighbor and hate thine enemy. Ang turo kasi sa kanila, tooth for tooth. Ano yun? Pag sinaktan ka, saktan mo rin. Kunuwanan ka ng buhay, buhay din ng kapalit. Yun ang turo sa kanila eh. Yun ang false teaching sa kanila ng mga religious leaders. Binago niya. Sabi niya sa 44, but I say unto you, love your enemies. Mahalin niyo yung kaaway niyo. Yung mga nananakit sa inyo, tinatawanan kayo, kinukutsa kayo, pinagatawanan kayo. Ginagawan, kung ano man yung ginagawa nila, iniisip nila laban sa iyo. Mahalin mo sila. Bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them that despitefully use you and persecute you. Di ba pinersecute ng Panginoon? Ano ginawa niya? He prayed for them. Di ba yun ang sabi niya? Pray for them that persecute you. Ano ginagawa ni Lord? Ini-exemplify niya dun sa cross kung ano yung dapat din nating matutunan at sundin natin sa Kanya. Pag tayo nakaranas ng ganitong moment na yung mga enemies natin, huwag tayong magagalit sa kanila. Huwag tayong magtanim ng galit. Instead, ang gawin natin, patawarin daw natin sila. I-release natin yun. Huwag nating i-hold yung ginawa nila na parang sa atin. Hindi, isipin natin, Lord, kasalanan yung ginawa nila, sa akin man yun o hindi, directly, pero yung kasalanan nila, pinagkakatiwala ko sa inyo. Bakit? Kayo yung judge eh.
Alam mo kung ano yung tama, Panginoon. May your justice prevail. Hindi ko na kailangang magalit na, hindi, gagantihan ko kayo. Maghahanap ako ng pagkakataon. Tapos nakikisama ka sa kanya. Lumipas yung mga ilang buwan. Yung pala, naghahanap ka lang ng timing pero gaganti ka pala. Di ba? Masama. Pero yung prayer na ito na-answered. Sabi ko kanina, binanggit ko eh. Kasi yung thief on the cross, after niyang marinig yung prayer ng Panginoon, nagbago yung ihip ng hangin. Tingnan nyo dun sa Luke 23:39, and one of the malefactors which were hanged railed on him, saying, If thou be the Christ, save thyself and us. Sabi nung isa na, iba na. But the other answering rebuked him, saying, Does not thou fear God? Teka lang, wala ka bang takot sa Diyos? Imagine, nag-uusap sila nakapako. Hoy, tumigil ka! Wala ka bang takot sa Diyos? Sabi niyang ganon. Eh tayo, parehas lang tayong pinaparusahan. Pero tayo, we indeed justly. Tama lang ito. Bakit? Kriminal tayo eh. Yung mga magnanakot daw na ito, hindi sila ordinaryong kriminal. Alam niyo kung bakit? Mga ano daw ito, mga hold-upper most likely. Pumapatay sila, nagnanakaw sila. Kaya sabi niya, tama lang ito, kasi kriminal tayo. Pero ito sabi niya, oh. Sabi niya, but this man, sabi niya doon sa kabila, pero ito nasa gitna natin. But this man had done nothing amiss. Pero siya, wala siyang ginawang masama. Paano niya nalaman na wala siyang ginawang masama? Ano bang narinig niya? Narinig niya yung prayer ng Panginoong Kristo, and then na-realize niya, narinig niya rin yung mga sinabi ng mga tao. Kung ikaw ang Kristo, iligtas mo ang sarili mo. No. Ito pala ang Kristo. Doon niya na-realize, mga religious leader ang kaaway niya, pinagkaisahan siya. Inosente to. Itong taong ito, wala siyang ginawang masama. He had done nothing amiss. And then sabi niya sa Panginoon, and he said unto Jesus, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. Lord, alalahanin niyo po ako pag nandun na kayo. Then the Lord Jesus Christ promised to him today, Verily I say unto thee, today shalt thou be with me in paradise. Na-save yung lalaki. Na-born again yung lalaki. Nagkaroon siya ng pagbabago. Pinagtanggol niya ang Panginoong Kristo at that time. Pero alam nyo, answered prayer. Sabi ng Panginoon, Father, forgive them, for they know not what they do. Okay. Binorn again ng Diyos yung isa. In-answer ba? Yes. Ganun ka makapangyarihan ng prayer, mga kapatid. Mag-pray tayo, Lord, sana iligtas niyo po sila. Perhaps, iligtas sila ng Panginoon. Kaya lang dito, napakagaling. Kasi bakit? Immediate yung result. No. Niligtas agad yung isang lalaki. Pero later on, alam nyo ba, hindi lang yung thief yung na-save, pero yung mga religious leaders, yung priests, sa Acts 7, Acts 6:7, and great company of the priests were obedient to the faith. Ayun, na-save na rin yung mga tao. Di ba? Ito may mga tinira akong i-research mga kapatid eh. Kilala niyo si James the Great, yung isa sa mga disciples. Natutuwa lang ako kasi doon sa mamamatay na lang din siya. Tingnan niyo, ang Panginoong Kristo, mamamatay na lang siya, na-save pa yung isang thief. Si James the Great, the account given us by eminent primitive writer Clemens Alexandrius ought not to be overlooked. That as James was led to the place of martyrdom, nung nadali na daw si James doon sa area kung saan siya papatayin, his accuser was brought to repent. Yung humuli sa kanyang sundalo, nagsisi. Sabi rito, brought to repent of his conduct by the apostles' extraordinary courage and undauntedness. Kasi yung apostle, kahit papatayin na, hindi siya nagre-retaliate eh. Okay, I submit kung anong-ano nyo. Namangha yung lalaki, yung sundalo. Grabe, hindi to ordinaryo yung mga taong ito, yung pinipreach nilang Kristo, na nagbibigay ng walang hanggang buhay. Totoo yun. Nakita ko sa buhay nila, ang tatapang nila. Sabi nung sundalo, sa isip daw niya, and fell down at his feet to request his pardon. Humingi siya ng tawad kay James the Great. Patawarin mo ako, James. Ako yung dahilan kung bakit ka nandito. Professing himself a Christian. Alam mo, na-convert ako. And resolving that James should not receive the crown of martyrdom alone. Sa isip niya, James, hindi ka pwedeng pumasok doon mag-isa. Hence, they were both beheaded at the same time. Pinugutan na silang dalawa ng ulo. Sinamahan na lang niya.
Imagine to, mamamatay na lang, nagligtas pa. Naalala ko, isipin niyo yung Panginoon, mawawala na lang siya, nagligtas pa siya ng mga tao. Si Andrew din, tinignan ko din eh. Nung si Andrew pala, ipinako dun sa St. Andrew's Cross, yung pa-X. Si disciple Andrew, siya ipinako dun sa cross na X-shape. 3 days daw siya bago namatay. Grabing torture yon. Alam mo, dahan-dahang inuubos yung dugo. Imagine, dalawang paa mo nakapako, nakapa-X ang ganyan. Di ko alam kung nakahubad din siya. Kasi ang Panginoong Sokristo nakahubad eh. Talagang pinahiya ang Panginoon. Hindi ka pwedeng magagaganon dun. Wala berang lahat sa'yo. Pinahiya ka talaga. Yun yung pinagdaanan ng Panginoon para iligtas ka lang. Binubaran siya talaga lahat. Nakita lahat sa kanya. Pinahiya talaga siya para lang mailigtas ka. Si Andrew, di ko alam kung hinubaran siya, pero ganun siya. 3 days siyang naka-expose ng ganun. Alam niyo ginawa niya? Nagpipreach din. Mamamatay na lang, nagpipreach. Ang nabasa ko dun sa mga history, marami rin daw naligtas nung time na yun, no? Pero let me end with few things. Alam niyo mga kapatid, it is our duty na ipag-pray pa rin yung kaaway natin. Okay? Very plain naman eh. Andito naman eh. Kahit kaaway natin sila, ginawa nila tayo ng masama. Pag sila may sakit, Lord, sana lumala yung sakit nila. Huwag naman ganun. No? Lord, sana wag na siya makasurvive. Di ba dapat ang prayer, Lord, sana makasurvive siya. Pero ikaw nagpipray, Lord, huwag mo na sanang isurvive to. Masama yan eh, inaway ako niyan eh. Di ba? Huwag ganun. Pag may sakit siya, Lord, kahit may nangyaring masama, ginawa niya ako ng masama, pagalingin niyo pa rin siya. Kahit naman malayo yung tao, pwede mo naman siya pag-pray, di ba? Oh. Pag may nalaman kay negative, Lord, nawalan daw siya ng trabaho. Buti nga sa kanya. Hindi ganun. Gunam. Di ba? Daita. Yeah. Hindi, pag-pray niyo, Lord, sana makahanap siya kasi may pamilya na umasa sa kanya eh. Para makapag-provide pa rin siya. Di ba? Oh. Ito yung Christian spirit, Christ-like spirit. Imagine, pag ganun yung ginagawa natin, we are being molded like Christ. Di ba? Ano, pag-pray natin sa kanila, dito, forgiveness daw ng sins. So, pag may sakit, pag-pray niyong healing. Pag walang trabaho, pag-pray niyo magkaroon siya ng trabaho. Kung ano man yung need niya. Pero particularly, pag-pray natin yung patawarin din siya ng Panginoon sa kanyang mga kasalanan. And lastly, thirdly, nakakatawa dito na makita na, brethren, as Christians, this is very unique sa atin, no? Ito yung religion na tinuturuan tayo magpatawad sa mga kaaway. Yung Muslim, tinuturuan silang pumatay eh. Patayin nyo yung mga infidel. Yung mga hindi Muslim, patayin nyo. Yun ang turo sa kanila eh. Pero sa Christians, kahit sinasaktan tayo, still pag-pray nyo sila. Mahalin nyo pa rin sila. Love your enemies, di ba? Gawan nyo pa rin sila ng mabuti. And lastly, ito napakaganda. Bakit? Kung titingin tayo dun sa cross, tapos yung prayer ng Panginoong Sokristo, walang napakamasamang tao na ipinapanalangin na hindi maililigtas. Kasi kahit kumbaga kriminal na 'yon ah. 'Di ba? O kahit ikaw naman eh, magkakaiba lang naman tayo ng level ng kasamaan ah. 'Di ba? Pero masasabi ba natin na kahit ako ay masama pa rin, 'di ba? Makasalanan pa rin tayo. Kaya nga dito, this is something na pwede nating kuwanan ng hope. Okay? Na dito makikita natin na even yung greatest of all sinners ay naligtas, di ba? Yung thief on the cross, naligtas pa rin siya. Ganon ka makapangyarihan yung prayer. Kaya kung may mga tao tayong kilala na, huwag nating isipin na beyond hope na siguro yun, di na magbabago yun. Hindi ganon. Isipin nyo, Lord, kaya mo pa rin siyang baguhin. E paano sila maliligtas? Share them the word of God. Invite them. Tell them the gospel. Okay? This is our first saying, Father, forgive them for they know not what they do. Let's bow our heads and pray. Lord, thank you sa gabing ito. We give honor and glory sa inyo. And may your words pierce our hearts ngayong gabi, Panginoon. And may we remember yung scenario at that time dun sa cross, yung mukha ninyo na namamaga, yung katawan niyo na puro sugat, yung mga kamay nyo na ipinako, yung tagliran nyo na sinaksak, yung ulo ninyo na may koronang tinik,
Maalala namin na lahat ng hirap nyo just to save us, kami na mga undeserving sinners, and all the more may be thankful and worshipful sa inyo, Panginoon. Thank you po sa lahat ng ito, and kayo pong sumama ng patuloy sa bawat sa amin and the rest of this evening. In Christ we pray. Amen. Break po tayo kahit 2 minutes, and kamayan nyo na lang po yung bawat isa.